So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, taas dito ang kamay guys, hands up dito. Yung mga taong nakakaalala pa na sinabi ni former President Rodrigo Roa Duterte na unang-una sa lahat, wag na wag nyong kokontrahin ang gobyerno nyo. So, ayokong magmarites guys, kaya hinanap ko yung video na yon at maya-maya ipapakita ko din yan sa inyo. So, nanggaling mismo guys sa bibig ni former President Rodrigo Roa Duterte na wag niyong kukontrahin ang gobyerno. Sapagkat una, dahil kayo ay mga civilian lamang at pangalawa, hindi kayo ang nag-i-implement ng batas. So, sinabi yan noon ni former President Duterte, I think 6 to 7 years ago. Bakit parang tila baga nalimutan niya na ang kanyang sinabi? Parang nawalan siya ng word of honor. Kasi imagine guys nung sinabi niya na wag na wag niyong kukontrahin ang gobyerno, parang kagabi naisip ko na talaga yan. Kasi 'di ba yung mga sinasabi niya na ayaw niya sa People's Initiative, kapag pinagpatuloy daw ni President yung People's Initiative na yan ay baka sumunod siya sa yapak ng tatay niya. Yan ho yung sinabi ni former President Duterte. And napasok na talaga yan sa isip ko, hindi ko lang ma-connect. Naalala ko pero hindi pa sumasagi sa isip ko. You know, naalala ko lang siya pero hindi ko alam kung anong scenario. But ngayon, kanina lang habang nagmumuni-muni ako, sabi ko, oo, narinig ko na to, na sinabi ni former President Duterte na unang-una sa lahat, wag na wag niyong kukontrahin ang gobyerno nyo. Dahil unang-una kayo ay civilian lamang at siya yung nag-i-implement ng batas. So ngayon, yung kanyang sinabi ay parang taliwas sa kanyang kinikilos. Kasi nag-i-implement guys ang ating administrasyon ng charter change through People's Initiative para ho ang sambayan ng Pilipino, maging maunlad tayo. Papasukin natin ang FDI, mga foreign direct investors sa bansang Pilipinas para hindi na tayo yung naghahanap ng trabaho at yung trabaho na yung lalapit sa atin kasi economic provision lang naman ang papakialaman ho ng ating gobyerno doon at sumasang-ayon naman si House Speaker Martin Romualdez. Ngunit ang kanilang, mga nasa isip nila is negative, na gusto na daw umupo ng matagalan ni President Bongbong Marcos sa pwesto, papahabain niya daw ang kanyang pwesto. Yun yung nasa isip nila. But anyway, ito yung video. I-play ko muna sa inyo guys para wala nang madaming sabi. And here comes a chairman, you're fired today. Get out of the service. You do not contradict your own government. If you are there, you're just a civilian member of the board. You are not the implementer of the law. Yan. So, yung issue na kasi to guys, kinonek ko lang Yung issue kasi dito, gusto ni retired General Junicio na magpatayo ng Community Rehabilitation Center. Pero ang gusto naman ni Digong is yung Mega Drug Rehab Center. So, nagkatalo sila dito sa naging desisyon. So, kaya ang sinabi niya is finard niya itong si retired General Junicio at sinabi niya na wag na wag mong kokontrahin ang gobyerno mo dahil unang-una sa lahat, civilian ka lang at ako yung nag-i-implement ng batas. So ngayon, ilagay natin dito sa isang hapagkainan sa madaling sabi, yung sinabi niya, di ba ikaw civilian ka din? Abay, bakit parang kinukontra mo yung nagiging desisyon ng ating gobyerno na nanggaling na mismo sa bibig mo yan na wag mong kukontrahin ang administrasyon or yung gobyerno mo? Bakit nawawala na ng saysay yung mga sinasabi mo noon? Bakit parang wala ka ng word of honor? Naturingan kang former president ng bansang Pilipinas, dapat ikaw pinakauna na nagpapakita ng suporta sa ating gobyerno. Chini-cheer up mo sana ang ating government kasi pare-parehas lang naman kayo ng gusto, 'di ba? Na magkaroon ng maayos, maganda ang bansang Pilipinas kasi yan lang naman yung dahilan kung bakit kayo tumakbo, 'di ba? Para makatulong sa mamamayang Pilipino.
para umunlad ang ating bayan. So alam ko yan din yung mithiin ni former President Digong. Pero yung mga tao talaga minsan nasisilaw ba sa pera. Now anyway, wag tayo dyan sa pera na topic na yun. Alam ko may pangarap ka din, former President Duterte sa bayan. Kasi nakita ko naman yan nung ikaw ay naging Pangulo ng Bansang Pilipinas. Just to be honest guys, may nagawa din namang mabuti itong si Digong. Pero bakit parang tila baga, yung bagong administrasyon, tinitirada mo? Diba nakakalungkot lang isipin kasi itong si President Bongbong Marcos, ang daming naging achievement. Hindi pa nga umaabot sa pangatlong taon itong ating presidente, pero ang dami nang nagawang achievement sa usapang droga, diba? Imagine, kaya naman palang maging tahimik ang pakikipaglaban sa droga ng walang tinitigi na tao. Ang daming investor ang gustong mag-invest sa Bansang Pilipinas. Tumaas ang employment rate ng Bansang Pilipinas for 18 years, 'di ba? Ngayon pa lang tumaas. Ang daming naging achievement ng ating pangulo. And yet, na dapat sana ikaw, former president, total nakatungtong ka na din sa pagiging presidente, dapat isa ka sana sa mga taong tumutulong para mapaunlad ang ating bayan. At saka ikaw din naman yung nagsimula, pinupush mo ang charter change noon. 'Di ba? Hinarang nga lang ng Senado. Ngayon, na pinupush at sinusulong na ni President Bongbong Marcos, abay, bakit tila baga, ikaw na yung kumukontra? Kumukontra ka kasi hindi na ikaw yung nakaupo sa pwesto, ganun ba? Huwag naman sana ganun. Now, ito yung pinaka-topic ko lang dito guys, yung pinaka-binibigyang hulog ko lang, is yung sinabi ni former President Duterte na dapat sumunod ka sa gobyerno mo. So kami sumusunod nga. Bakit ikaw hindi? 'Di ba? Leader ka, kaya ka namin sinusunod. Former press, sinunod namin yung sinabi mo na wag mong kontrahin ang gobyerno. Tapos ngayon, ikaw din yung nagbe-break ng rules na binitawan mo. Nakakaiyak at nakakalungkot isipin na para-pares lang naman kayo ng hangarin sa ating bayan. Bakit parang tila baga nagbabalatan kayo ng balat? Diba? Nagbabalahan kayo, terada dito, terada doon. Kawawa naman yung tao. Diba? Si President Bongbong Marcos kumikilos, nagtatrabaho, tapos ang daming terada nyo. Maawa naman kayo, wala pang tulog yung tao eh. Di ba kagagaling nung isang araw sa rally sa Quirino Grandstand sa kick-off ng Bagong Pilipinas, and then kinabukasan lumipad agad siya nagtungo sa ibang bansa para makipagsalamuha sa ibang mga leaders para makakuha naman tayo ng mga investors na mag-i-invest sa ating bayan. Abay, bakit tila baga parang nakakalungkot lang. Nakakalungkot lang talaga guys isipin. So, yun lang, 'di ba? Pinapaalala ko lang na galing na mismo sa bibig ni former press na dapat tayo ay sumunod sa gobyerno. Pero sa nakikita ko ngayon, siya din yung nagbe-break ng rules na binitawan niya. So, wala kang ang word of honor. Kakalungkot naman. Nakakaiyak. Anyway, yun lamang ho, guys. Sana naman kahit papaano magkasundo-sundo na alang-alang para sa ating bayan. Or kung hindi man, wag na lang sana magsiraan. Yun lang. Ingat.